Lazaro ng Betania. Si Lazaro ay kapatid ni na Marta at Maria at kay Jesus na Panginoon. Nang siya ay magkasakit, ay sinabi ni Jesus na hindi iyon tungo sa kamatayan, kundi para sa ikalululahati ng Diyos. Noong siya ay pumanaw, siya ay tinangisan bilang tanda ng pagmamahal ng Panginoon. Binuhay mula sa kamatayan at ibinalik sa kaniyang mga kapatid na Marta at Maria. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Habal. Santa Marta ng Betania. Si Marta ay kapatid ni na Maria at Lazaro, na pawang mabuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ang siyang tinuluyan ni Jesus sa Betania. Siya ay lubhang abalang-abala sa paghahanda sa kanilang mapagsasaluhan, kaya siya ay minsang pinagsabihan. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Razalan. Santa Maria ng Betania. Si Maria ng Betania ay ang kapatid ni Marta at Lazaro, ang sunod ni Jesus. Si Maria ng Betania nang mamahaling pabango sa paanan ng Panginoon. Siya ay kinilalang makasalanan ng buhay at naging tagasunod ni Jesus. Ang imahe ay nasa taga ng pamilya. Kusa. Si Juana ay may bahay ni Kusa ng katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng tumustos sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian sa mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Villa. Santa Maria Salome, isa sa mga Maria na laging kasama ng mahal na Birheng Maria, ina ni Juan at Santiago at asawa ni Zebedeo, at masugid na nagsunod ni Jesucristo. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong pinapako at dumanaw si Jesucristo sa krus. Ipingan. Ang imahe ay nasa pangangalaga niya Palad at Ravano. Santa Maria Jacobe Cleope, isa sa mga Maria na laging kasama ng mahal na Birheng Maria, ina ni Santiago Menor, masugid na tagasunod ni Jesus, kabilang sa mga saksi sa pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Potestades at Sumilang. Santa Maria Magdalena. Siya ay nakasama ng ating Panginoon mula ng palaya mula sa Kanya hanggang sa pagkakasakit, hanggang sa pagkamatay sa krus, at hanggang sa muling pagkabuhay. Makikitang tangan ng imahe ang isang botelya ng pabango o di kaya isang balsamera sa anyo ng isang siboryo na kumakatawan sa dapat sana'y gagawing paglilinis sa bangkay ng ating Panginoon noong unang Pasko ng muling pagkabuhay. Apostola Apostolorum o apostol ng mga apostol. Ganito dapat ang ating pagkakilala kay Maria Magdalena bilang isa sa mga disipulo
na matatatag na dinamayan ang mahal na Birhen sa paanan ng krus ni Jesus. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya San Agustin at Villa Pando. Ebanghelista. Isa sa apat na ebanghelista, simbolo ay agila, tanda ng katanyagan ng kanyang isinulat. Siya ang alagad na mahal ni Jesus at siya ang pinagbilinan ni Jesus sa Birheng Maria ng kanyang wikain. Anak, narito ang iyong ina. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya De la Torre. Bawal lang po. Wala po tayo mag-ipan. Ibig pa po tayo mag-ipan. Ibig pa po tayo mag-ipan. Ibig pa po tayo mag-ipan. Ang Santo Entierro, ang bangkay ng ating Panginoong Jesus na bugtong na anak ng Diyos, namatay sa krus alang-alang sa pagtubos sa ating pagkakasala. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa pagliligtas mo, makakamtan namin ang paraiso. Ng pamilya Balde Abilia. Damhati o Dolorosa ay isang titulo ng mahal na Birheng Maria. Ito ay kaugnay ng mga hapis o dalamhati sa kanyang buhay. Isang kilala
at paboritong paksa ito sa sining sa loob ng simbahang Katoliko. Ang 7 hapis ni Maria ay isang sila ay may ilang mga panalangin na humihikayat na pagnilayan ang kanyang 7 hapis. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng pamilya Abellanosa at Lopez.